guys, the Bartolome's here! Guys, ang tagal ko na gustong gawin tong ganitong concept. And ito na siya. Kasi there are things na hindi nyo naririnig na pinag-uusapan namin ni Jello. So, ito na yon. Matutulog na po dapat siya, hindi siya natulog eh. So, ako nagdadrive guys. Ako magbabato ng question. Si Sir Jello ang tatanungin natin. So guys, very random lang to. Kunyari, nagdadrive lang kami together para makita nyo kung paano ba ang mindset ng mga Bartolome. So yan, magtanong tayo kay Jello ng mga bagay na hindi ko pa natatanong or gusto kong ma-share sa inyo yung mga sagot niya. So, kakakabayan ah. Kakakaba. Kasi on the spot eh. Tsaka mag-vlog lang tayo up until hanggang kaya ng ating konting battery na lang. So yan, for the first question, Sir Jello, paano mo nasabi na magpupursue ka ng babae? Yan. Anong qualities ng babae ang hinahanap mo? Ay, kunyari wala pa ako. Nakakabalin ah. Unang question pa lang. Ano lang kasi to? Na. Ano to? Actually, dalawa lang kasi naman yung naging girlfriend ko sa buong buhay ko. Tapos yung pangalawa, siya rin na pangasawa ko. So ako kasi, kapag may gusto ko, alam ko sa sarili ko kung ano yung gusto ko. So yun yung maganda dun eh. Alam ko kung itong babaeng to, friends kami nito. So may limitations na friends talaga. Yung iba kasi diba minsan, hindi ko alam kung anong generation before, generation yun na parang minsan medyo gray area na. So ako ayoko ng ganun. Okay. Pag gusto ko talaga, gusto ko. Okay. So after nung first relationship ko, yung nag-end siya, syempre nakilala ko si Joyce, siya yung second girlfriend ko. Pero beforehand pa lang, inassess ko na kagad ano yung mga things na parang ano yung non-negotiable. So yun yung ginawa ko, no. Ito yung mga non-negotiable. Kumbaga nilatag ko kagad kung sino ko. Wala nang arte-arte kung sino ka, yung di ba? Kung ano ka, straight to the point ka, straight to the point ka. Kasi sayang mo kung sino ka. Oo, kasi sayang yung time eh. Parang magpapakita mo pa bago ka magpakita, sobrang buwis na buwis ka. Ako talaga, pumunta na ako sa date nun, plain lang, simple. Kung sino talaga ako, walang arte-arte. Kasi nakapang shorts na maiksi, pang takbo, ka-t-shirt ng Adidas. Yun kasi talaga ako guys. Kumbaga hindi na ako magpapapoging coat and tie para sa first date. Hindi na, kasi hindi naman ako naggaganon eh. T-shirt na naman ako. Napaulit-ulit yung nakita na sa vlog. So masasabi ko na alam ko yung gusto ko. Dapat long run din mag-isip yung babae na family oriented, 'di ba? Kasi ayaw naman natin ng broken family, although minsan di maiwasan. So doon pa lang mga non-negotiables mo. Alam mo na kaagad, hindi yung pag may nakita ka, syempre to be honest naman, una mong makikita yung itsura, 'di ba? Pero at the end of the day, yung itsura kasi magfe-fade yan pag tumanda na kayo. So ang iisipin mo, ano ba yung qualities na gusto mo na makasama, na every time nagigising ka, okay kang kasamahin yung partner mo. Kasi partner in life mo yan eh. Diba? Hindi ka na naman nanligaw para may kunyari, display ka na, uy, may girlfriend na ako pare. Ako, wala akong kinukwento hang ganun. Up until nakita nila, uy, si Jello may bago na ganun. So, yun lang. Parang ano lang, dapat alamin mo yung gusto mo. Dapat fit kayo ng values. Yun. Tapos, yun. Nung una namin date, dinala ko siya sa simbahan eh. So, hindi ko na bigla nag-iiyak dun eh. Technically, well kasi yung una naman, date na ba yung una natin pagkita? Meet lang yan. Meet. Parang meet pa yun. Kasi parang, first time namin nagkita, wala kaming common friend. Tapos kumain kami dun sa summer dyan sa So, para lang mas makilala mo. Kasi syempre, di mo masabing first meet mo, ay, ito na yun. Hindi totoo yun. So, ngayon, assess mo, nung first meet mo, ano bang ano niya? Click ba kayo? Click ba kayo? Kumbaga, pagkausap mo, hindi ba yung parang super dry? Kasi may ganun eh. Ibig sabihin, hindi kayo click, di ba? Wala kayong mapag-usapan. So, anong gagawin nyo? Okay. Nung una naming pag-uusap ni Joyce, okay siya. So, sabi ko, baka may next date. So, tinanong ko kagad. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy, diba? Yes. Na dapat may next date kung ano. Ngayon, malalaman mo rin kung ayaw sa'yo nung dinidate mo, ay, baka ang daming dahilan, ganyan. Pero, depende rin kasi guys eh. Mapipil nyo rin naman yan kung ayaw makipag-date or tinataasan lang niya yung wall niya para makita ko sino yung taong willing talaga. So, case by case scenario siya. Pero ako, kung ako yung tatanungin, alam ko yung gusto ko, tas direct to the point ako, ayoko magsayang ng oras. So, kung may isang quality, sabihin lang natin, anong quality yung tinitingnan mo in general sa tao? Ako, talaga ako, yung God-fearing tsaka family-oriented. Kasi pag ganun, encompassing all na yun eh.
Di ba yung passion mo sa work, kasama na doon. Siyempre, family-oriented ka eh. Kung family-oriented ka, tinitingnan mo yung, kumbaga pinapahalaga mo yung family mo. O, di ba? Tapos kung God-fearing ka, siyempre, hindi ka manlalamang sa kapwa. Ako, ayoko nang lalamang eh. Ever since, ayoko talaga ng gano'n, na yung mag-gain ka because manlamang ka sa others. Laging fair na laban. So, kung may partner kang gano'n, ako, ayoko talaga. Family, ano ka nga eh, family person ka eh. So, syempre may goal ka lagi. Diba? Ako ba yung tinutukoy mo? Ay, baka iba. So, yun. Yun. So, yan ang mga qualities pala na gusto ni Sir Jello. So, next question ka naman. Kasi guys, most of the time, naka-highlight natin ang mga babae kapag ikakasal na. Pero hindi natin naka-highlight yung mga factors kung paano nagugustuhan ng lalaking mag-propose na. So yan, sa mga hindi kasi may alam or yung nakakilala sa akin sa TikTok lang na parang, from sad girl to, from hugotera to, biglang kinasal na. Oo. So yun, ikaw, Jello, wow. Ano ba to? Talk show ba to? So, Sir Jello, paano mo nasabi na ready ka nang mag-propose? Ayan, case by case din yan, guys. Kasi pwede ka mag-propose ng financially ready ka pero hindi ka emotionally ready. Pwede ka mag-propose din na emotionally ready ka pero hindi pa ready financially, spiritually. So, ano yan eh, parang combination. So, ako, feeling ko on my end, possible hindi rin yung iba kasi nagpe-pressure, peer pressure, kaya nagpo-propose or sobrang tagal na kaya nagpo-propose. Pero ideally, kung magpo-propose ka, dapat combination ng readiness yun, financial, spiritual, tapos yung emotional, para stable ka na. Diba? Ang hirap naman kasi nun, magpapakasal ka tapos hindi ka pa financially good. So, ang hirap rin nun kasi papasukin mo yung bagay ng yung capacity mo, hirap pa. Or meron ka namang finances, mayaman ka, pero hindi ka pa emotionally ready to settle in. Mahirap din yun kasi kumbaga may room pa rin yun ng parang, may hindi ka pa sure. So, ikaw, one day, magigising ka na lang. Sasabihin ko sa inyo guys, wala sa tagal, bigla mo na lang mafe-feel yun na, eto na yun. Ngayon, ang question, kung yung partner mo, mutual yung feeling sa'yo. Kasi possible na yes, you're good, magkasama kayo, pero yung partner mo hindi pala ready. So may mga ganong instances. Kaya hindi lahat ideal, pero at the end of the day, since one side ka, kasi ang love two side dyan eh. Since one side ka ng love, kung talagang feeling mo ready ka na, go for it. Diba? Kasi you'll never know eh. Kaysa magpakiramdaman kayo. So yun, sa mga guys, yun lang. I mean, dapat prepared kayo kasi once after ng proposal nyo, syempre gagastusin nyo dyan yung engagement ring pa lang. Pero after nun, tuloy-tuloy na yan. So, sa engagement ring, anong factor naman? Anong consideration? Paano ba talaga na mamili ng engagement ring? So, sa engagement ring, dapat quality. Yun yung isipin nyo kasi ang engagement ring yun, forever yan sinusuot. Quality yan. So, yung karat, aralin nyo. Yung cut, may 5Cs yan. Aralin nyo. So, ako ang pinili ko kay Joyce. Hindi ko siya sobrang nilakihan yung karat, pero quality. In-ensure ko yung quality. Tapos, pina-customize ko based doon sa design na feeling ko mag-fit sa kanya. Hindi yung design na readily available. So, nagpa-customize ako ng ring for her. So, bakit ganon? Ang perspective ko kasi si Joyce lagi nasa labas. Diba? As alam mo na, focus yan, objective yan, daming objectives yan in life. Lagi siya nasa labas. So for her safety, binigyan ko siya ng ring na parang nagre-reflect ng personality niya, na magugustuhan niya pag nakita niya. So ganun, kailangan yung i-assess yun guys. As a partner, kailangan keen kayo sa details. Kasi, okay, tatanungin, kaya naman yung malaking karat eh. Pero kung magiging threat sa life niya pag nasa outside siya, so delikado rin yun. To share lang din, may friend kasi kami na parang yung bato niya is nasa more than 1 carat. So medyo malaki, medyo agaw tingin. So nung nasa mall siya, yun, parang nabudol siya eh, parang na-hypnotize something. So nakuha yung sing-sing niya, tapos parang hindi niya na alam yung nangyari. Pumunta siya ng car park, nakuha din yung gamit niya ng parang talaga, hypnotism ba yung tawag. So yun, pag ganun kasi from that point pa lang nakita na medyo malaki to. So yun, nabudol siya. So sayang. So possible na maging threat pa sa life. So at least yung kanya nasusuot niya araw-araw, di ba? So yun lang. Especially yung mga may partners kayo na nagta-travel, kumbaga nagko-commute
medyo delikado siya guys. Pag-isipan nyo mabuti, pero ideally dapat hindi nyo tinipid. Bigyan nyo ng quality kasi they deserve it. Tapos forever naman nilang gagamitin yun. Yes. Okay. So yan. Next question naman natin kay Sir Jello, dahil na pag-uusapan na ang financials, anong mapapayo mo sa ikakasal when it comes to financials? Yung sa amin kasi ni Joyce, nalatag namin to nung ano pa lang kami, nag-i-start pa lang kami. Paano namin i-handle yung financial ng family. So, may kanya-kanya kaming pera. So, bakit ganon? Yung iba nagtataka, hindi, di ba dapat conjugal na kayo? Yes, technically, conjugal kami. Kung anong sa akin, kanya. Kung anong kanya sa akin. Pero at the end of the day, hindi namin pinagsasama. The reason for that is para may kami, freedom to do yung things na gusto namin. Bilhin yung things na gusto namin na may heads up lang. Hindi kailangan per approval. Kasi alam naman namin sa sarili namin na kami, responsible folks kami. So, responsible na mamamayan ng Pinas. So, ibig sabihin, hindi kami bibili ng mga bagay na alam namin. Beyond our means. So, may ganun kaming trust sa isa't isa. So, kaya namin pinaghiwalay para, kunyari, gusto mag-travel ni Joyce, hindi, go ahead. Meron ka, go lang. So, gusto kong bumili ng ganito for myself, go ahead, bili lang ako. Gusto kong bumili ng ganito for the family, yes, go ahead lang. So, walang hassle. Pero at the end of the day, meron din kaming family fund. Diba? Nung kinasal kami, kung ano yung nakuha namin dun sa mga visitors namin, sa ninong-ninang namin, inipon namin siya. So, may family fund kami. Yun yung ginagamit namin kapag kailangan ng expense para sa pan-travel. Hindi, para sa family. So, yung emergency fund ng family, may kanya-kanya kaming emergency fund individually. Tapos, meron rin kaming emergency fund sa family. So, okay, ganun siya. Bago yan, please share with us ano bang background mo para naiintindihan nila bakit Lagyan natin ito. Bakit ka nagkukwento about finances? Wala lang, nakikichismis lang ako. Sa kasi ako guys, finance background ako. So, it doesn't necessarily mean naman na kung may finance background ka, CPA ako, magaling ka na mag-handle ng finances mo. Hindi ganun. Matututunan mo talaga siya along the way. Tapos, magbabasa ka ng mga books, tapos i-apply mo. Theoretically, possible, alam mo, pero application medyo sablay. So, okay lang yun. It's a learning experience. Tuloy-tuloy lang. Basta at the end of the day, you're trying your best na, alam mo yun, ma-apply mo properly yung mga, alam mo, theoretically. And making it a habit. Yes. Parang, step by the step. Yan. So, ano na nga ba, Sir Jello, ang emergency fund? Yung emergency fund, ito yung sinasabi natin, it depends sa definition nyo rin. Pero ideally at a minimum 3 months. Na for example, wala kang trabaho or mawalan ka ng source of income, kaya mo pa rin i-sustain yung life na currently that you have. So ako, since medyo hindi na naman ako beginner sa career, nagkamali siya. Dapat kakanan, pero dinire-diretso na namin kakakwento sa inyo. Yan. Pero hindi naman ako beginner, so ang ginagawa ko, 6 months na may dog honey ha. So 6 months ng emergency fund. Meaning kahit wala akong work ng 6 months, tumunga nga lang ako. Lahat ng monthly expenses ko, lahat ng monthly bills namin, groceries, etc. kaya naming i-sustain. Kasi sa 6 months na yon, I think it's enough time for us na makarecover. Just in case may mangyaring, kunyari, nagka-pandemic, nag-shutdown, whatever, nawala ng work. So, yung 6 months na yun, for me, that's reasonable time para makarecover. Magkaroon ulit ng source of income. So, yun yung emergency fund. Yung iba, 3 months. So, okay lang yun. Basta at the end of the day, dapat may emergency fund ka. Kaya sinabing emergency, kumbaga magkaroon ng emergency, may mga bagay na hindi tayo gusto mangyari, may huhugutin ka. Yun. Okay? Okay. So, baka may mga nagtatanong din. Kasi, di ba, ako, from corporate, nag-resign na ako to my corporate job going sa aking content creation and sa mga business natin. So, ikaw, Sir Jello, bakit ikaw hindi ka umaalis ng corporate? Bakit hindi ako nagre-resign? Oo. Sige, mamaya magre-resign na ako. Yusin mo. Ay, hindi. Kasi yun dalawa kasi kami ni Joyce, diba? So, si Joyce nag-resign na siya sa corporate job niya. So, by now, alam nyo na yan. Ako yung parang magiging safety net muna ng family members, ng family namin. So, ako yung safety net, meaning, whatever happens dun sa mga business na ino-open ni Joyce, siya yung generally magmamanage, ako yung magpa-finance. Kumbaga, safe pa din. So, minamanage namin yung risk
na involved dun sa business. Kasi hindi naman lahat ng business nagiging successful agad. Pero at the end of the day, dapat meron kayong kumbaga may vision kayo, tapos kinokontrol nyo yung risk na possible, anong pwede mangyari sa business. So at the end of the day, nami-minimize namin yung risk sa family namin as a whole, na at least ako, meron akong stable na monthly income pa din. Pero on the side, we're doing yung mga natin, side hustles. Lingon, ako driver. Okay. We're doing yung mga side hustles natin para ma-augment pa yung sources of income or yung income streams natin. Yeah. So yun, baka tinakpan rin namin kayo, guys. So baka hindi nila kasi alam ano ba yung mga possible pa na other ways na streams of income. Ano pang pwede? Kasi baka yung iba akala nila magiging empleyado is enough their whole life. Ano pang mga pwede nilang gawin? Guys, ang daming pwedeng pagkunan ng additional source of income. Benta lang kayo, okay na yun eh. Diba? Mag-isip kayo kung ano yung mabebenta nyo. Tapos, pwede kayo mag-invest. Pwede kayo mag-open ng ibang business on the side na hindi kakain ng ng tawag dito, ng much of your time. Pwede kayo mag-invest sa real property kung medyo may capital. Open kayong Airbnb. Isipin nyo yun, guys, nagbabakasyon kayo or nagtatrabaho kayo, kunyari nag-work kayo, bigla may nag-book sa Airbnb nyo, sa property nyo. May extra income kayo for the day. O magkano din ang booking ng Airbnb ngayon? Mababa na 1.8. Depende kung saan kayo nakastay. O, isipin mo yung additional 1.8 ka within a day. O, tas at the same time, syempre magpapalinis ka. Huwag na kayo maglinis. Kumuha kayo na maglilinis sa inyo. Diba? So at the same time, may income ka na, nakatulong ka pa sa iba, nakapagbigay ka ng job for them. Yes. So ayun yung mga samples lang. Madami pa, mag-invest kayo kung saan. Yun. Pero kapag may savings na kayo at may emergency fund, yun guys. Iunan nyo muna yung emergency fund, guys, kasi napakahalaga nun. Yes. At mag-invest lang kayo, guys, sa pera na kaya nyong mawala. Tama naman. So hindi siya madali, guys. I mean, yung mga, kung may nanonood dito ng mga bagong graduate, okay lang yan. Ako, nag-invest ako sa Starbucks nun eh. Sa Starbucks? Kape ako ng kape. So, wala ako na ipon nung after ng first job ko. Okay lang yan. Pero at the end of the day, kung alam nyo na to theoretically, one step ahead na kayo compared to sa mga may hindi alam na, kailangan ko pala ng emergency fund, whatever. Tapos, simulan nyo na siya paunti-unti. Yun lang yung masasabi ko. Kasi ako recently, kahit na CPA nga ako, sabi ko sa inyo, hindi siya automatic na alam nyo. Kasi hindi ito tuturo sa school. So, ito, nalaman ko lang na, that may emergency fund. Nung nakapag-resign na ako doon sa first job ko. So doon na ako nag-establish. Ang una ko na-establish 3 months. Sabi ko, okay na to. Tapos nung kino-compute ko, parang di pala siya okay kasi maliit pa siya. So nag-augment na ako 6 months. Tapos syempre, malaki na yung value mo, lalaki na rin yung monthly mo. So ganun siya. So dapat yung number of months na yun, hindi mo siya gagamitin. Ayun. So yun, balik naman tayo sa usapang ulit mag-asawa. No? Kasi baka yung mga tao, paano kaya nag-work yung relationship nitong dalawa na to? Parang laging busy yung isa, laging may ginagawa yung isa. So, paano mo hinahandle as the head of the family? Yan. Alam mo guys, pag nag-asawa kayo, di ba magiging aswan kayo? Pero it doesn't necessarily mean na aswan yung personality ng isa mawawala. Ang gulo, di ba? Aswan kayo pero yung personality ng isa hindi mawawala. Ibig sabihin lang nun, pag naging mag-asawa na kayo, nagme-merge kayo ng personality, nagme-merge kayo, as one kayo, ibig sabihin yung goals nyo, generally, same path yung ite-take, pero yung kunyari, yung likes namin na yung mga hobbies, kung ano yung strategy namin when it comes to business, kung ano yung strategy namin when it comes to work, hindi siya mawawala, di ba? Hindi yung porket, asawa ko na si Joyce, ay mag-resign ka na, diyan ka na lang sa bahay, mag-ano ka dyan. Hindi ganon. O kaya, si Jello naman, ikaw, ganyan, akin na yung pera mo, hindi ganon. So kami may kanya-kanya kaming hobbies, like ako, hobby ko is swim, bike, run, pero ngayon running yung focus ko. Stay pa rin ako doon. Si Joyce nagko-content creation, nagagawa siya ng mga brand deals, tapos may mga side hustles siya. So kailangan nandun pa rin yung personality. Huwag maaalis. So ang ginagawa namin, open lang kami na, Han, may ganito kaming race, pinaghahandaan ko tong ganitong race. Tapos si Joyce naman, may ganito akong event. So understanding na hindi laging magkasama, pero ang maganda doon, para kayo nag-grow, tapos na-establish nyo yung family nyo mo na ganito. Kasi once na magkaroon na kami ng mga little Jello at saka little Joyce, ganun din yung ituturo namin sa kanila. Hindi namin sila kukontrolin, but at the same time may risk and control sila na hanggang dito lang, anak.
ikaw bahala dyan, pero pag nakita namin medyo risky na yung ginagawa mo, tsaka na kami papasok. Sarap namin maging parents. Wow. Siyempre. Kasi yung mom ko ganun din sa amin actually. Hindi kami kinontrol, hindi kami sinabi, ito yung applyan mong college, or ito yung course mo, dito ka pumunta, walang ganun. So tiwala sa amin yung mom ko sa akin, tsaka sa kapatid ko. Tapos kami na yung gumawa ng path namin. Tapos pumapasok lang sila mami dati kapag alam nilang medyo mahirap na. Pero hindi rin sila nagsasabing, ganito yung gagawin mo, hindi. Nakikinig lang sila. Tapos alam na namin yung gagawin namin. So ganun din yung sa relationship namin ngayon sa family namin ni Joyce. Alam namin yung gagawin namin. Pag medyo nahahassle lang, makikinig, ganun. Tapos hindi namin naalis yung personality ng isa't isa. Kung ano yung love mong ginagawa, gawin mo lang. Kasi kung di naman makaka-harm sa family natin, go lang. Ayan. So, to end ito, dahil red na kami guys, itutuloy-tuloy natin doon sa mga next drive namin. Next time ako naman mag-Q&A. Yan! Yan. Parang ngayon, POV muna. Point of view muna ni Sir Jello. Sa susunod naman ako. So, pag-isipan natin guys. Comment down below kung gusto nyong tanong natin. Yes. Mag-comment na kayo. At kung may tanong pa kayo, ask Jello, ask Joyce tayo dyan. Ng POV Jello, POV Joyce. Yun. Comment nyo kung may tanong kayo. So yun guys, to end this, anong maipapayo ni Jello para ang pag-aasawa ay smooth lang? Ano lang yan, syempre, yung sinasabi nila na ang pag-aasawa hindi parang mainit na kanin na isusubo mo, tapos luluwa mo pag totoo yun. Kasi once na bind na kayo na sa harap ni Lord, hindi na kayo mapaghihiwalay. So ako naniniwala ako doon. At the end of the day, kung ano yung best sa asawa mo, ano yung worst sa asawa mo, you live with it na. Okay? So, kailangan ng understanding, hindi perfect. Kami ni Joyce, madalang kami mag-away actually, nung nandyan na si Aki lalo. No? Pero hindi siya magiging perfect. May mga tampuhan, ganyan. May mga, syempre, makakalimot minsan. O magtatampo, magkagalit. Pero at the end of the day, kayo pa rin yung magkakampi. Yes. So, to end ito guys, ano lang mapapayo natin sa buhay na ito? Happy wife, happy life. Happy spouse, happy house. Yan siya guys. Kasi parang most of the time laging sinasabi happy wife. Hindi naman dapat yung wife mo ang masaya. Dapat masaya pati ang husband. Ayan. Ano galing na sa wife yan guys ha. Oo, pero totoo yun. Give and take. Yes, give and take ang buhay. So, ayun! Meron tayong bagong segment, Point of View of Jello and Joyce. Comment kayo, POV Joyce, POV Jello, to ask us anything under the sun. So, yun guys, malapit-lapit na kami sa aming agenda. So, sana nagustuhan nyo ang ating drive with us for today's video. Yan lang. Don't forget to like, share and subscribe to her channel. And follow all my social media accounts at Yawa Joyce Ann on Instagram. And Chi JY on TikTok. So yan, follow us also, The Bartolomes. Ayan, sa ating TikTok and Instagram and Facebook na hindi pa natin masyadong na-activate. So yan lang guys. Thank you so much for watching. Bye! Bye!